Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na igado na nagmamantika na patuyo ang pagkakaluto tapos sobrang daming kanin. Ay, ano pa ba ang gagawin natin mga kuys? Kaya siya tinawag na igado mga kuys na ang ibig sabihin sa Spanish sardine means ay atay. Tapos nagmula ito mga kuys sa Ilocos region o dun sa norte mga kuys. Kaya ito tinawag na igado, siguro ang original talaga nito ay puro atay talaga ng baboy o baka. Hindi ko alam mga kuys kung anong atay. Pero talaga usually atay ng baboy yung ginagamit nila. Pero sa Ilocos mga kuys, sinasamahan na rin nila ng laman ng baboy ito mga kuys. Yun yung pagkakalam ko lang mga kuys. Comment nyo kung mali yung pinagsasabi ko mga kuys. Basta mas maraming atay pero ang gagawin natin ay hindi masyadong maraming atay yung gagawin natin. Kasi yung iba sa amin na hindi masyadong mahilig kumain ng atay ng baboy mga kuys. So hahaluan natin ng liempo mga kuys. Bali ito isang buo na liempo. Kakalasin ko lang mga kuys yung buto kasi hindi na natin sasama yan. Masarap yan sa bawan mga kuys, sinigang o nilaga. So unti-unti ko siyang kinakalas mga kuys dyan sa baboy. Tapos ang ibang ginagamit nilang part mga kuys sa pagluluto ng igado, usually yung tenderloin ng baboy o kasim. Pero tayo liempo yung gagamitin natin mga kuys. Yan, no? Saktuan tabala yung liempo. Gusto natin talaga medyo nagmamantika sa mga ganitong masarsang lutuin mga kuys. Hiniwa ko lang ng katamtaman na laki mga kuys katulad niyan. Tapos syempre mga kuys, igado, maglalagay tayo ng atay mga kuys, matik yan. Hindi ko alam mga kuys kasi yung pagkakaiba niya sa menudo, itong igado ay walang tomato paste. Hindi ko lang alam din kung yun sa original mga kuys, sa authentic. Kasi yung ginagawa natin mga kuys ay hindi naman authentic kasi hindi naman talaga tayo expert sa ganito mga kuys. Nag-crave lang tayo, ang ginawa nating diskarte sa pagluluto ng igado, yung gusto nating way mga kuys. Pero hindi ibig sabihin na mali na to at tama sila mga kuys. Naglagay lang tayo ng suka dyan sa atay mga kuys. Makakatulong yan sa pagtanggal ng medyo iron taste ba ng atay. Tapos hindi na natin tatanggalin mga kuys yung suka noon, mamaya kasama na rin yun. Kasi pag nagluluto ng igado mga kuys, ang pinakasekreto ng mga Ilocos dyan mga kuys, so Ilocano ay naglalagay sila ng sukang Iloco. Wala tayo noon, so sukang Datu Puti gagamitin natin. Tapos yan, nagkasilan tayo ng sibuyas bawang na marami mga kuys. Mas marami, mas masarap mga kuys. Alam nyo naman yan. Sa mga Pilipino, mahilig maggisa. Hindi pwedeng walang sibuyas at bawang. Tapos, isusunod na natin yung ating liempo dyan. Igigisa lang din natin na maganda-ganda ito mga kuys. Medyo semi-toasted natin yan para talagang masarap. At lumabas yung mantika niyan. Kasi gusto talaga natin medyo nagmamantika talaga mga kuys. Yung pagkakaluto natin sa igado. Sa daming version mga kuys ng igado, ang dami na kainan. Yung iba ay naglalagay talaga sila ng tomato paste o tomato sauce. Ako mga kuys, hindi tayo maglalagay nun. Walang kamatis yan mga kuys, sibuyas at bawang lang yan. Tapos naglagay tayo dito ng konting tubig kasi medyo nanunuyot ng mga kuys. Ang gagawin natin dyan ay i-dilute natin yan kasi sayang yan. Pag hindi natin ginawa yung mga kuys, masusunog yan. Tsaka nandyan na yung pinaka-katas ng bawang, sibuyas at nung pinaka-karning ginigisa natin kanina mga kuys. Una ko natikman tong igado mga kuys, luto ng aking nanay. Tapos ang kanyang diskarte ay minamarinate niya muna sa patis tsaka sa kalamansi. Nalimutan ko ng i-marinate yung baboy. Pero ang sa akin, di ako naglagay ng kalamansi. Bali, sukang Datu Puti na lang talaga yung pinaka-pang-asim natin dyan. Hindi ko pa kasi natitikman talaga yung original talaga na galing Ilocos na igado kasi hindi pa ako nakakain talaga. Talagang usually napapanood ko lang, nakakain sa karinderya at sa mga birthday yan mga kuys. Hindi ko alam kung mas matapang ba yung pinaka-suka ng Iloco doon. Ganun ba? Masim-masim ba ang igado? Comment nyo naman mga kuys kung talagang ganun yung lasa. Kaya pasensya na doon sa mga Ilocano na baka mali itong ginagawa ko para sa inyo. Pero ito mga kuys, diskarte ko ito mga kuys. Kaya kung anong kalabasan nito, yun na yun mga kuys. Tatawagin ko pa rin siyang igado kasi may atay siya mga kuys. Tapos yan mga kuys, sinama ko na yung pinakasabaw nung pinakakatas nung atay mga kuys na may suka. Hindi ko siya piniga mga kuys, hindi ko rin na binanlawan. Kumbaga gusto ko ito siya na yung magiging pinakapang-asim natin. Tapos ito, maglalagay tayo ng liver spread. Hindi ko rin alam kung naglalagay sila ng liver spread mga kuys. Nakakatulong sa pagpapalapot din yung liver spread natin yan mga kuys. Kaya ako sa uli naglalagay niyan kasi pagka medyo sa una mo nilagay yan, medyo naninikit agad sa kawali mga kuys pag medyo nalimutan mong haluin. Kasi malagkit yan. Tapos maglalagay lang tayo ng patis. Konti lang kasi naglagay na tayo ng siling. Naglagay tayo ng pebisco asin kanina mga kuys. Tignan nyo naman mga kuys. So, haluin lang natin ito mga kuys. Kaya kung hindi na pinirito yung mga patatas at carrots kasi mas gusto ko siyang sabay siya dito. Pero hindi ko rin alam kung piniprito rin muna nila or hindi. Tapos ito sa munti ko pang makalimutan yung pinaka-main ingredients, yung dahon ng laurel mga kuys. Kung wala yan, hindi yan igado mga kuys. Pero hindi ko rin alam kung ganun din yung sa kanila mga kuys. Basta ang gusto na lang natin dito mangyari sa huli ay maglalagay tayo ng red bell pepper at green bell pepper mga kuys.
Mas marami sana mga kuys, mas masarap, kaya lang medyo may kamahalan ngayon ng bell pepper. Masarap nga mga kuys yung yellow bell pepper, manamis na miss yun eh. Tapos yung malaking green bell pepper na parang nilalagay sa pizza, yun yung masarap mga kuys kasi manamis na miss yun. Tapos yung mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling igado na si Kuis Job ang nagluto mga kuys. Salamat mga kuys, kahit